Maligayang pagbabalik po sa ating channel mga ka-TETS. Napakaraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa pagpanunood ng ating video mga ka-TETS. Sa oras naman na ito mga ka-TETS, ang atin pong ibabahagi ay ito pong sign na ito mga ka-TETS na X marker po, na napakaganda at napaka-legit po na sign mga ka-TETS na nakalagay po sa malaking bato mga ka-TETS. Actually mga ka-TETS, ang bato na ito mga ka-TETS ay lagpas tao po ito dati mga ka-TETS. Kaya lamang po ay tinibag ito ng mga treasure hunter mga ka-TETS. Ito po ay nakita ko na noon mga ka-TETS at ngayon po ay binalikan ko. Ganito na po ang itsura niya mga ka-TETS. Tibag na po yung bato. Tsaka yung natira na lang dito mga ka-TETS ay itong X na lamang po mga ka-TETS. Buti na lang at hindi nila ginalaw yung X marker na ito mga ka-TETS. Ayan po, silipin po ninyo ng maigi mga ka-TETS. Napakalalim po ng pagka-engrave ng X na ito mga ka-TETS. Ayan po. Sobrang lalim po ng pagka-engrave niya mga ka-TETS. Dito naman sa may bandang kaliwa, parang lumiko siya ng konti dito sa may left side po mga ka-TETS. Sa east direction po yan mga ka-TETS, yung nilikuan ng isang linya na yan mga ka-TETS. At ngayon naman po mga ka-TETS ay atin po itong lalapatan ng kumpas mga ka-TETS. Kung yung apat na direksyon na yan sa X mga ka-TETS ay tumugba ba sa kumpas direksyon. Pero hindi po siya tumugma mga ka-TETS. Hindi po siya tumugma. Nasa kalagitnaan po ng northeast saka southwest ang mga yung mga guhit po mga ka-TETS. Hindi po siya tumugma sa kumpas direksyon, sa apat na kumpas direksyon po mga ka-TETS. Ngayon naman mga ka-TETS ay atin po itong subukang sukatin mga ka-TETS yung ano na ito, yung linya na ito mga ka-TETS. Susukatin po natin kung ilang pulgada ba ito mga ka-TETS, at upang malaman po natin kung pantay po ba yung mga guhit niya mga ka-TETS. Ayan po mga ka-TETS. Pansinin po natin mga ka-TETS, umabot po siya ng 17 inches. Yan. 17 pulgada po ang pagsukat natin sa isang linya mga ka-TETS. At ang kagandahan nito mga ka-TETS ay kung ano yung sukat dito sa linyang ito, ganun din po sa kabila mga ka-TETS. 17 inches din po sa kabila mga ka-TETS. Kaya ang guhit na ito or ang X na ito mga ka-TETS ay pantay-pantay po yung sukat ng kanyang mga guhit mga ka-TETS. Pantay po. Ayan, 17 inches po yung sukat niya dito naman sa kabila. Kaya maganda ang marker na ito mga ka-TETS kasi nga po una, malalim at pantay po ang sukat. Ito namang sa may bandang itaas dati mga ka-TETS, malalim din po ang guhit nito. Yan po yung marka o mga ka-TETS. Napakalalim din po yan mga ka-TETS dati, kaya lang tinibag na po yan. Natanggal na po yung karugtong yan, kaya hindi na po ganong halata yung marka mga ka-TETS. Paangat po ito mga ka-TETS, itong isang dulo na ito, paakyat po sa itaas, sa may bandang silangan. At medyo rolling po dyan banda, medyo paakyat po kasi bundok po yan mga ka-TETS. Yan po ang tinuro ng linya na ito. Dito naman sa kabilang dulo niya, na nagtuturo sa kanluran banda mga ka-TETS. Ayan, dyan po. Mayroon po siyang tinuturo na bato mga ka-TETS. Na yung bato na yan mga ka-TETS dati ay ano po yan, ay wala po yung mga buhangin-buhangin dyan. Kaya lang naman po nagkabuhangin yan mga ka-TETS dahil tinambak po nila yung mga batong natibag nila mga ka-TETS. Dyan po nila tinambak kaya naiipon po yung buhangin. Itong bato na ito mga ka-TETS nakabaon po sa bedrock mga ka-TETS. Nagtaka po ako bakit hindi na tangay ng baha. Kaya sitting na sitting po yan. Tsaka tingnan nyo po yung marka niya mga ka-TETS. Meron siyang letter C na tinibag na mayroong butas sa gitna mga ka-TETS. At alam na po natin yan mga ka-TETS, kapag ka letter C na may butas sa gitna
ay dinaganan po yan ng bato mga ka-TH. Ang ibig sabihin po niyan, ang deposito po ay dinaganan or tinabunan po ng bato mga ka-TH. Dito naman sa may bandang kaliwa niya mga ka-TH, meron pong tinibag dito na parang arrow siya mga ka-TH. O, talagang arrow po siya. Ayan po. Half arrow na medyo mataas-taas ng konti. At ang arrow na yan mga ka-TH, nakatutok po yan sa ilalim. Kasi nakaano po yan mga ka-TH, yung bato. Nakatagilid siya, nakaipit siya sa bedrock. Kaya yung half arrow ay nakatutok po sa ilalim. Ito namang isang bato na ito mga ka-TH na maliit na lamang po yung nakausli, ay malaki po yan. Malaki po yan. Kaya lang naman yan natabunan dahil dito sa, yan, nilagay nila yung tibag na malaki. Yan. Ganun po yung kalaki, yung ginuhitan ko. Yan po. Diyan po yan. Malaki yan. Kaya hindi kayang tangayin ng baha mga ka-TH. Kung papansinin nyo po mga ka-TH, naka-interlocking po ang bato. Nakaporma siya ng arrow. Kaya pagka tinamaan po ng baha galing doon sa itaas mga ka-TH, dyan, galing dyan, kahit anong lakas ng baha, hindi po siya nagagalaw kasi nga naka-arrow siya. Lalo lang lamang siyang hihigpit mga ka-TH. Yan. Kaya lang ngayon yan, hindi na gaanong klaro kasi nga may mga buhangin po mga ka-TH. Positive po yung tibag na C mga ka-TH kasi o yan, klarong-klaro yung butas sa gitna mga ka-TH. Ayan, klarong-klaro po yung butas sa gitna na tinibag na C mga ka-TH. At papansinin po natin mga ka-TH, yung bato na yon, yung dalawang bato na yon mga ka-TH, sa pagitan niya po ay meron po siyang passageway. Yan po, yan. Yung may tubig na yan, passageway po yan mga ka-TH. Na 10, mga 8 hanggang 10 pulgada po ang distansya na nagtuturo naman siya doon sa itaas. Yan, sa may bato na yan mga ka-TH. Tara na po mga ka-TH at atin pong puntahan ang bato na yan. Kikilatisin po natin kung ano itsura, paano ang pagkalagay niya mga ka-TH. Kaya napakaganda po ng posisyon ng bato na yan na para bagang tinakip lamang po sa isang lugar na para hindi maagos o matangay ng baha. Yan po. Nakatagilid po yan na parang tinakip ba sa lugar. Ito po yung tinuro ng passageway. Yan, sinandal lang po yan sa gilid mga ka-TH. Sinandal lang po yan mga ka-TH. Kaya itong lugar na ito, itong bato na ito, isang magandang prospect digging site din po ito mga ka-TH. Sapagkat ito po ang tinuturo ng passageway na 8 pulgada ang lapad mga ka-TH. Ito talaga ang tinuturo. Wala pong ibang bato dito mga ka-TH na naka-align doon na tinuro ng passageway. Ito lamang po. Kaya prospect digging site din po ito mga ka-TH. At pansinin nyo po, meron po siyang guhit na parang linya na patayo. Na maaring dyan na po mga ka-TH nakalagay yung giveaway sa lugar na ito mga ka-TH. Kaya kung silipin natin yan mga ka-TH mula dito, tugma talaga na ito yung tinuro ng passageway mga ka-TH. Ayan po mga ka-TH. Oh. Ayan. Silipin po natin. Ayan po yung passageway. Yan. Yan po mga ka-TH. Kaya subukan natin ito mga ka-TH na i-detect ng ating locator upang magbabakasakali tayo mga ka-TH na mayroong sagap dito sa may bandang gitna. Yan po yan. Yung may passageway na yan. Diyan po tayo maglo-locate mga ka-TH. Subukan natin yung ating locator kung may sagap ba dito sa batong ito mga ka-TH. Kasi napakaganda ng bato na ito mga ka-TH. Naka-interlocking po siya. At saka nagtataka ako dito mga ka-TH, bakit nakabaon po siya sa bedrock at hindi siya inaanod ng baha. Ayan po. Nakadalawang locate na po tayo. Ngunit isa pa rin ang direksyon na kanyang tinuturo mga ka-TH. Nagtuturo talaga siya dito sa bato. Kaya isang magandang prospect site po itong bato na ito na naka-interlocking at may mga pasubsob na triangle or pasubsob na half arrow marker mga ka-TH, na sa tingin ko po ito yung pinakamagandang digging site sapagkat ito po ang nasa harapan ng X marker mga ka-TH, na mula sa X marker po ay
3 metro po ang distansya nito mga ka-TH. At ang kagandahan nito mga ka-TH, ito po ang tinuro ng linya mga ka-TH. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-TH. Happy watching sa ating lahat.